So what's up guys? Kumusta kayong lahat? Magandang umaga sa atin kung nasaan man kayo. No, magandang hapon or magandang tanghali. No, ngayon papakita ko sa inyo yung first trade ko ngayong second week sa FTMO funded account. So, anong nangyari? Kahapon Lunes, December 9. So may nakita akong setup which is anong linggo ko pa to inanalyze. So, Lunes ng umaga, pag open ng market, evening yan doon sa US. So, nakita ko yung Euro CHF. Rejecting na siya kasi pinano ko na itong ng linggo pa. Sabi ko, nagre-reject na to. Medyo nag-deviate ako konti doon sa plan kasi ang gusto ko nga doon maglagay lang ako ng mag-iwan lang ako ng sell limit kasi papunta ako ng work. So sabi ko mag-iwan lang ako ng sell limit para na kung sakaling aakyat doon ng price, talagang pasok tayo doon, sabi ko. So ang ginawa ko nung Lunes ng umaga, tiningnan ko yung chart. Nakita ko yung hourly candle. Talagang may rejection. Kaya sabi ko ng ganon, sell ko na to kasi baka hindi abutin yung limit ko. So panigurado lang, sabi ko. So nag-risk ako ng $50 doon. 22 pips yata yun. So ang nangyari ganito, nang kinaumagahan bago magtanghali, nag-drop kaunti yung price, mga 5 pips. Tapos pagkahapon, bumalik akyat sa ibabaw yung price. So, akyat sa ibabaw ng price. So, ang nangyari, masaklap kasi na-stop out tayo. So, pagka-stop out ko doon sa price, mga alas 10 ng gabi, ang nangyari, yung price, mga alas 9 ng gabi, so yung price bumaba ulit, balik doon sa ating entry point. At saka ngayong umaga lang nakita ko na yung price is nasa ilalim na, in the money na, in the money na sana kung di tayo na stop out. So ngayon punta tayo dito sa chart, pakita ko sa inyo kung ano yung kaganapan, at least makakuha nyo din ng idea kasi dito ang nagdala sa akin dito talaga ng, kumbaga ang mali ko dito is nag-FOMO talaga ako. Yung nag-trigger talaga yung fear of missing out na tinatawag natin sa trading. So punta tayo doon sa chart para makita ninyo kung anong kaganapan. Ayan, so ayan guys, medyo masaklap nga yan kasi yan, kung titingnan natin right dito sa daily, bottom ito ng daily, pero may lugar pa siya dito sa ilalim, at least mga, so ang lugar niya is mga yan, mga 73 pips pa yan. Tapos nung Friday nag-close yung candle na yan, sabi ko yan, bearish, tapos may kalahati na buntot. Sabi ko okay yan, baka ma-feel niya yung week sa next week, so sa Monday, sabi ko na ganon. So ang nangyari, baba tayo dito sa hourly 4-hour chart. So kunin muna natin to kasi wala to, trend line wala pa yan. So nangyari sa hourly chart, kung titingnan nyo yan, di ba, break and retest. So dito mismo sa candle na to, dyan ako nag-entry, dyan mismo, dyan yung entry ko sa open yan ng Monday. So ngayon punta dahil sa 1-hour chart. So dito sa hourly chart, yung structure is maganda naman kasi yan yung rejection na sinasabi ko. Yan yung rejection. Yan. So yan yung rejection na sinasabi ko. Yan yung rejection na yan. Sabi ko, pwede na to. Kaya dyan ako nag-enter. Yan.
Yan yung entry ko. Tapos dito sa structure sa ibabaw, dyan ko nilagay yung stop loss. Yan. So, target ko 2 hours ilalim. Ganon. 2 hours ilalim yung target. Sabi ko, okay na yan. Anong nangyari pagkagabi, umakyat yung price. Stop out tayo. Just for a pip lang talaga. Yan. Talagang. Yan. Oh, kita nyo yung price. No? Sobrang, kung extend ko ng kaunti yung stop loss ko sa above ng structure, mas okay pa. No? Kasi naka-stop out sa akin dito yung spread lang. Yung titingnan mo eh. Kasi yung talagang actual price, hindi umabot dyan, oh. Hindi umabot. Kita nyo? Hindi yan umabot. So, yung spread lang talaga yung nag-stop out sa atin dito. So, ngayon, move on tayo. Sabi ko, kaya inanalyze ko ulit ito kanina. Sabi ko, since bumababa na yung price doon sa ating favor, kasi kung nandito ako, kasi kung pasok sa akin yung trade na to, gustuhin ko pang mag-add dito sa winner na to. Halimbawa, hindi tayo na stop out. Gusto kong mag-add. So, ngayon, naghihintay tayo ng opportunity para maka-re-enter dito sa trade na to. Kasi maganda pa tong opportunity na to. Maganda pa to. Dito, at least dito, di ba? Taan yung may mga rejection dyan sa area na yan. Yung area na yan. Yan. Mas maganda pa yan. Pag mag-reject yan mamaya, parang nag-form siya ng head and shoulder pattern, right? Yan. Head and shoulder. Right? So, anticipated na natin yan. So, inaabangan na natin yan. Kung mangyari, di, pasok tayo. Kung di, move on tayo sa ibang trade. Pero sa ngayon, Monday, Martes na ngayon, yan yung trade ko sa Monday na talo. So, punta tayo sa FTMO ko na account. At least makita. So, ayan. Ayan guys, nandito tayo sa aking FTMO overview. No? So, kung makita ninyo dito sa aking matrix. Yan. Kita nyo dito sa aking matrix. Yan. Yan na yung pullback. Yan. Diba? Sana yun. Yan. Nag-pullback na yung ating gains. From $76 na pullback. So, okay lang. Okay lang guys. Ganun talaga. So, ilang trade ko pa lang ito. Ilan ko pa lang ito. So, yan profit. Yan. Yan. So, pangatlong day ko pa lang ito na pag-trade. So, minus $51. So, nung December 6, 103. At nung December 5, $27 yung loss. So, yan. Yan. So, yung ating statistic is average profit is $28. So, average loss is 22. So, mas malaki pa din. 1.27 risk-reward ratio. So, expectancy is $3. So, win rate 50%. So, positive pa din yan. Okay pa din yan. So, patuloy lang tayo guys. Maghintay lang tayo ng mga setup natin. No? Na darating. So, ngayon, dito sa trading view, medyo okay pa din to. Okay pa din ang setup na to. Pero, kung may ibang mas maganda, doon tayo. No? Kasi dito, talagang sinampulan na tayo dito. Nasampulan na tayo dito eh. So, try natin kung magkaroon tayo ng opportunity dito para na makapasok. I-sell ulit. So, ngayon, hanggang dito lang muna. So, ngayon guys, hanggang dito lang muna tayo. Hanggang dito lang muna ang video na to. Kuwan lang tayo guys. Subscribe kayo dito sa channel para updated kayo sa ating mga trades. No? So, ngayon, hanggang dito na lang muna. See you in the next video.